Welcome back to me guys for another video lesson to discuss today. At kung bago ka lang sa ating channel, subscribe, share, like, and leave a comment below. Para sa mga lesson natin sa oral communication, ang topic natin ngayon ay audience analysis. So, it requires you to know who your target listeners are so you can tailor fit your speech content and delivery to them by looking into their profiles. So guys, sa pagtatalumpati or whenever you are invited to be a resource speaker at whatever event, importante na inaalam natin kung sino ang audience natin o mga tagapakinig. Para lang sa ganon, maging swak yung mga sasabihin at ibabahagi nating kaalaman doon sa needs nila at interest nila. Pwede naman kasing wag na lang, 'di ba? Magsabi-sabi tayo ng mga gusto natin. But the question is, nakarelate ba sila? Na-address ba ang pangangailangan nila? Nakinabang ba sila sa mga key points and information na nilahad natin? On one hand, nagmukha tayong expert, yes, dahil we know what is this and what is that. Pero babalik tayo sa question na naging relevant ba sa kanila? Kasi sila ang kinikita natin and we must know what exactly they wanted to hear from us para makapag-create ng impact and change sa kanilang perspective and definitely sa buhay nila. Isang paraan para malaman natin paano natin i-deliver o atakihin ang speech natin is ito nga, magkaroon tayo ng audience analysis. Kasi we need to know kung mababaw lang ba ang mga salita na gagamitin natin, okay lang ba na mag-crack tayo ng mga jokes, magpapaka-formal ba tayo, mga ganong tanong, something like that, di ba? And to analyze our audience, we must consider these profile categories, which includes demography, situation, psychology, and interest and knowledge. And to learn deeper about these four, let's get to them one by one. For the demography, it includes age range, male-female ratio, educational background and affiliations, or degree program taken, kasama din ang nationality, economic status, and academic or corporate designations. So in here, inaalam natin ang mismong population o yung group na magsisilbi nating audience. Mahalaga na alam natin ang pagbanat kasi pag mga estudyante yan, pwede mo pang gamitan ng mga hugot lines para maging active sila. Medyo bababa ka sa level nila para nang sa ganun ma-reach mo ang gusto nila. Pag mga professionals na ang mga audience, medyo may seriousness na yung approach natin. Pero effective pa din naman na gamitan sila ng mga humor. In a sense lang ba na you can delve into the complexity ng topic at less na doon sa mga areas na alam mong gamay na nila. You must offer something new. Yun ang usual na pupukaw ng attention nila. Kasi kung tumanda pa ang mga audience mo, another strategy na naman yon. Same goes with the sex or gender. May mga topic na magpapasintabi tayo pag girls sa mga participants natin. Para doon sa mga examples na ibibigay natin, ay walang ma-offend. Lalo kung may pagka-sensitive ang issue o topic, we must know how to preno. And sa lahat pa ng factors or variables na included sa demography, lahat ng yan dapat i-consider if you want to be an effective speaker. Kasi aside sa pagiging well-versed sa topic or sa area na pagbibigyan mo ng speech, dapat we know how to connect with our audience. It's not only about the substance, but it's about the strategizing and how they can absorb every piece of your speech well. Kaya, know your audience first. Then, i-consider din natin ang situation. So, it includes the time, venue, occasion, and the size. Dapat alam natin ang sitwasyon ng pagdarahusan ng talumpati, ng message, ganyan. Consider natin yung time. Baka nakasked ka ng morning like 7 to 12. Siyempre, need mo pang i-motivate ang mga yan. You have to set their mood. And ikaw din ang magsiset ng expectations. Kaya kung na-feel nila na as their first speaker, boring ka, ganun ang ma-feel din nila. All throughout, isipin nila, boring naman tong ano to, alis na lang tayo, di ba? Pero kung na-feel nila na ikaw ay cool,
may sense of humor, walang intimidation, medyo magiging at ease naman sila, magiging active sila to participate. May enjoy nila yung session kahit gaano pa iyon kaiksi or gaano pa kahaba. Also, we have to know the venue, the temperature, and ano ba ang meron kasi, ba? Kung awareness seminar yan or symposium para sa mga bata, and you know na hindi sa audio visual room gaganapin ng event, no? Sa covered court lang, ganyan. Sa mga open area, ikaw mismo mag-a-adjust ka, di ba? In terms of your voice, yan. Kasi, alam naman natin na by gantong oras, medyo maiinitan na sila sa covered court. So, anong pwede natin gawin to make them attentive but hindi sila mag-create ng any misbehavior? Hindi sila mawala ng interest. Kasi kung air condition naman ang room, may bad effect din yon, di ba? Just like, na-entice silang mag-sleep kasi ang lamig. So, iisip ka rin ngayon ng strategy, paano mo bubuhayin yung diwa nila, no? At magiging silang active listener. So, ikaw mismo, if you know the setting or the setup, gagawa ka ng paraan ng modification sa iyong strategy. Then, we also have the psychology. So, it includes the values, beliefs, attitudes, preferences, culture, and racial ideologies and needs. Ayan. So, ang sabi nga sa psychology, pwede mong i-force ang tao na mag-attend ng iyong speech or seminar. Pero hindi mo sila mako-force na makinig sa'yo. Kaya napakalaga na you consider their personal values or their differences. May part na hindi mo ipipilit ang sa'yo. You ask them about their practices, habits, and from there you can assert your corrections, recommendations to assist or support um, their beliefs, di ba? Doon sila kokontrahin. Magpapasok ka lang ng mga ideas mo. That is the best way, I guess, to become related to them and for them to enjoy the entire session. If the ambience or the atmosphere is welcoming of any opinions and vantage points, audience feel better to participate kasi they felt respected of their ideals and beliefs in life. Totoo naman kasi na may mga tama, pero the way how you insist that yours is correct and theirs is not, yun ang nagkakos ng lapses. Diba? Hindi kasi natin pwedeng iset aside ang kultura at paniniwala ng iba just because we think we have the correct beliefs. We have to embrace the diversity, sabi niya. And last is interest and knowledge. So it includes the uniqueness of the speaker's topic and general amount of information that the audience possesses on a topic. Kaya kung alam mo na patok ngayon ang usapin about sa utang, take advantage of it. Diba? Especially kung ang tema nyo naman is financial literacy. Diba? Sa mga students, hindi nawawala sa uso ang relasyon, hugot, mga pabigat na kaklase o bida-bida, achievements, diba? Sa mga parents yung mga usapin sa politika, mataas na presyo ng bilihin, diba? How to become a parent, how to deal with their child, yan. O kung ano pa naman na you think can entice them or make them responsive all throughout, i-consider mo yun. Diba? Kahit naman tayong teacher sa klase, we just do not impose things and ideas. We make it connected and relevant and engaging to them. Para swabe lang. May ibang speaker, ang technique nila, sa simula pa lang, may activity sila like top of mind. Diba? Tatanungin nila yung mga audience nila, ano pumapasok sa isip nila pag sinabing ganto, ganyan. And from there, nakaka-idea ang speaker kung paano i-deliver ang speech niya. O kaya magpapataas siya ng kamay na ilan po sa inyo ang ganto, ilan po sa inyo ang ganyan. Effective naman kasi yon, diba? Na you as the audience, ano ang interest nila. Hindi tayo pwedeng mag-ubos ng bala tapos wala tayong tinatamaan, sabi nga. And to hit the target, we should analyze our audience. Effective din iyong magtatanong ka. Like, bakit kaya ganito ang iba? Napapansin niyo po ba or may kilala po kayong ganito? Diba? Mapapansin mo naman kung nakaka-relate sila o hindi kasi magre-react ang mga yan. And that is our discussion for today's video. Sana may natutunan kayo ulit.
See you again next upload. Bye!